Okay. It's good. Okay ho, so this time ay tayo po ay magsimula na sa ating Sunday School. So we praise God for our time to have our first part of our worship this morning. As we begin our worship, this wonderful morning ay muli tayo umawit para sa ating Panginoon before tayo magbukas sa panalangin. So waiting po natin ang ating song. So this morning, Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding hills, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, cords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for your labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. So sa ating pagkisiwala ay tayo magbukas sa ating Sunday School sa panalangin. Tayo po ay manalangin po. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkaloob nyo para muli kami, Lord, na magkasama-sama sa loob ng bahay-sambahan at ganoon din sa online platform, Panginoon, to have our Sunday School, Lord. As we begin our first part of our worship ngayon, Lord, may you cleanse us, Lord, and siyasatin niyo po, isipan po namin sa bawat pagkakasala, Panginoon, na nagawa namin sa inyo. At patawarin niyo kami sa mga pagkakasalang ito. Pangunahan niyo po ang aming Sunday School, ganoon din ang aming guro na magtuturo po, Panginoon, sa umagang ito. At pakabanalin niyo po oras na ito, Panginoon, at kailang po may taas, ganoon din ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Patuloy na lumago, Panginoon, gamit ang mga aralin namin sa Sunday School sa oras na ito. Ito na aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tawagin na po natin ating guro.
Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning din sa mga nasa online. So this is the third week nitong ating 4-part lesson series. Nung unang linggo, pinag-usapan natin that we are chosen by God before the foundation of the world, and also itong mga chosen na ito, yung mga tinawag ng Diyos o pinili ng Diyos, ay kanya ring tinawag upang kanyang maging anak. At yun po yung naging lesson natin doon sa lesson number 2, which is yung mga pinili ng Diyos, tinawag niya, ay also i-justify niya. And those who are justified will be welcome into the family of God. Yun po yung doctrine of justification, na kung saan you are legally declared righteous in the sight of God. And you have now the access to the throne of grace, and also ikaw rin po ay magiging parte ng pamilya ng Diyos, which is yung tinatawag natin na doctrine of adoption. So matapos po yung mga bagay na yon, ay narito na po tayo sa lesson number 3. At lagi po nating tatandaan na ang framework ng ating pag-aaral is yung Ordo Salutis, o yung pagkakasunod-sunod po ng ating salvation according to the grace of God or the God's sovereign saving work. Ngayon, tayo po ay nasa part na kung saan ay malaki po ang parte na ginagampanan ng banal na Espiritu, which is yung tinatawag po natin na sanctification process. And we will be talking about, syempre, the ongoing work of sanctification. We will also be talking about yung fruit of the Holy Spirit. And lastly, we will be talking about yung means of grace. Later, pag-uusapan po natin yung tatlong yan. And the main point of lesson number 3 is walking in the Spirit, katulad po ng ating main series title, means growing in holiness. Yan po yung part na tinatawag nating sanctification process, that we grow in holiness through daily dependence on the Spirit's power. So ibig sabihin, it is not relying on our effort, but on the Spirit's power that is within us. Because we know, dun sa lesson number 1 or 2, ay nabanggit ko po yung indwelling of the Holy Spirit, na ang banal na Espiritu ay nananahan sa iniligtas ni Kristo at doon sa mga taong nananampalataya kay Kristo. So let us now talk about itong part 1 ng lesson number 3, which is the ongoing work of sanctification. So it is not about perfection, it is about direction. Ano ba yung direction o direction ng isang Kristiyano? Sa lesson number 2, nakita natin yan. Ito po yung tinatawag natin na the direction of Christian o yung calling sa atin is to be holy or to be like Christ. At yan po ang end goal o yan po ang direction ng ating sanctification, to be like Christ and to be holy. Yun nga lang, ay marami po dapat tayong pag-usapan. According po sa Romans 8:12-14, sabi po dyan, "So then, brothers, we are debtors, not to the flesh." Yung flesh na tinutukoy po dyan is the human nature, yung sinful nature ng tao, to live according to the flesh. So ibig sabihin, wala tayong utang sa ating sinful nature, kaya hindi dapat tayo namumuhay in our sinful nature. Hindi dapat natin sinasatisfy, ginagratify yung laman na minsan nagsasabi sa atin na gawin mo ito kahit masama yan sa harap ng Diyos. Verse 13, "For if you live according to the flesh, you will die." Spiritually po yan. Hindi po yan literal na kapag hindi ka, kapag sumusunod ka sa flesh, ay mamamatay ka ng literal. It is about spiritual dying, yung tinutukoy dyan. Pero, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Mabubuhay po tayo if we put to death the deeds of the body. Kasi nga, flesh tayo. Meron tayong sinful nature na kung saan
Sa sanctification process, yan po yung unti-unti nating pinapatay. We are putting to death yung the deeds of the flesh o yung ating sinful nature. And katulong po natin dyan ang banal na spirito. Kaya ang ganda ng series title natin, Walking in the Spirit. As we walk in the Spirit, naniniwala tayo na unti-unti, gradually, na yung process of sanctification, we will see to end na we will have a sanctified life because the Holy Spirit is within us and enabling us and helping us to live like Christ. So verse 14, malinaw na malinaw, sinabi dyan, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Establish po yan that if you are justified and adopted into the family of God, you are a daughter and a son of God. And now, you are led by the Spirit. So yung walking in the Spirit is only possible to those people who believed in Christ at na-justify and then na-adopt into the family of God. So kung hindi po Kristiyano ang isang tao, ito pong sanctification process ay hindi mag-a-apply sa kanya. Never. This sanctification process, once again, will not apply to that person. Pag-usapan natin, ano ba yung doctrine of sanctification? According po sa 1689 Baptist Confession of Faith, paragraph 1 of sanctification, this is just an excerpt or parte lamang ng kabuuan ng sinasabi po ng paragraph 1. They who are united to Christ, effectually called, tinawag sila, hindi po yan matatanggihan yung pagtawag sa kanila, and regenerated, yan po yung quickening na pinag-usapan natin, quickening of the heart, pagbabago ng puso. Regenerated, having a new heart, and a new spirit created in them through the virtue of Christ's death and resurrection. So yung ating regeneration, yung ating calling, wala pong kinalaman yung sarili nating mga gawa. Kundi yan po ay nakaangkla kay Kristo sa kanyang pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay. Ano pong kasunod? Are also further sanctified. Really and personally. Gusto ko lamang pong ipakita dyan na lahat na united to Christ, effectually called, regenerated, and having a new heart and spirit, they will be what? Sanctified. Really. So truly, masasanctify dapat ang isang taong na kay Kristo na. At also, personally, within the working of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, tandaan po natin, katulad ng sinabi ko kanina, if you are united in Christ, there will be no what? Sanctification. Hindi ka na aabot doon. Kasi hindi ka naman hindi ka naman tatawagin ng Diyos effectually, hindi ka rin mariregenerate, hindi ka rin ma-justify, and then, hindi ka rin sa dulo, ma-adopt into the family of God. Then, wala ding sanctification. So, sa paragraph 2 naman, dito pinapakita yung scope ng sanctification. This sanctification is throughout the whole man. So, ibig sabihin, buong buhay po ito na ginagawa o mangyayari rather sa isang Kristiyano. Yet, imperfect in this life. Dahil may bahid pa po tayo ng ating sinful nature. Our sanctification will not be perfect. So, sanctification, kaya nga sinabi kanina, is not about perfection. It is about your direction going to the path of Christ-likeness o yung tinatawag po nating holiness. And kung mas maaga po tayong nakakilala sa Panginoon, mas magiging mahaba ang sanctification process ng isang tao. Dito po, hindi po yan magiging perfecto throughout our whole life. So in terms of sanctification, yung sinasabi ko pong process is, may isa pa kasing sanctification bukod dito sa tinatawag nating process of sanctification. Let's talk about itong tinatawag na progressive sanctification. Kasi ito yung tinutukoy ko na ongoing process na tayo, unti-unti, it is a lifelong journey of spiritual growth and maturity na kung saan, unti-unti,
Pataas ng pataas, yung alin? Yung ating pong kabanalan at yung ating conformity o yung pagiging kawangis ng ating Panginoong Kristo. At tandaan po natin, itong progressive sanctification na tinutukoy nating process, ito po ay nangyayari sa believer sa tulong po ng pagkilos ng banal na spirito. Ito na po yung literal na sinasabi nating you are walking in the Spirit. As the Spirit sanctified you, you walk in the Spirit. Ano po ba yung key aspects of progressive sanctification? Unang-una, this is an ongoing process. So patuloy po ito habang tayo nabubuhay, habang hindi pa dumarating ang Panginoong Kristo, or habang hindi pa po tayo pumupunta sa Kanya, nagpapatuloy po itong sanctification na ito. Everything na nangyayari sa buhay natin, seemingly, kahit pangit po yan, kahit yan po ay hindi maganda, is part of our sanctification ng process natin. At ito pong sanctification na hindi po one-time process, hindi overnight, naging Christian ka ngayon, overnight ay living like Jesus ka na, or living in holiness ka na. Wala pong ganon. It is an ongoing process na katulong natin ang banal na espiritu o kasama o kinokontrol tayo ng banal na espiritu. Also, progressive sanctification is work of the Holy Spirit. So the primary agent in this process is the Holy Spirit. Yung banal na espiritu ang nag-enable sa atin o nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng kagustuhan na itong kasalanan ay ma-mortify, mapatay natin, at ito tayo ay mabuhay ng katulad ni Kristo. So yan po ay work of the Holy Spirit. But also, on the other side of the coin, hindi lamang po ang progressive sanctification is work of the Holy Spirit, it is also, meron po tayong part na sinusundan dyan, yung cooperative effort natin with the Holy Spirit. While the Holy Spirit is the primary agent, believers are called to actively participate in this process. Ito po yung tinatawag nating synergistic view of progressive sanctification, na kung saan meron tayong prayer, may Bible study tayo, at meron tayong mga means of grace na ginagawa to sanctify or to really cooperate with the Spirit for our sanctification. Pero please, don't get me wrong, na ito po ay ginagawa natin dahil sa ating sarili. Ito pong cooperation with the Holy Spirit is still by the grace of God. Hindi po natin yan magagawa because of our own effort. But because the Spirit enable us to do that, at nagkakaroon po tayo ng cooperation with the Holy Spirit. Kasunod, yung means of grace. Mamaya pag-uusapan natin ito, pero kasama po sa means of grace ay itong Word of God, prayer, sacraments, and yung fellowship or participation in the life of church. Mamaya, mas pag-uusapan po natin yan. Let's go now to the next one, which is, ang progressive sanctification is not perfected in this life. Ang perfection po natin ay makukuha natin in glorification. And that is the future hope na meron tayo, that we will have a glorified body with our Lord Jesus Christ. At dito po, sanctification process, we strive for holiness, pero incomplete sa buhay po na ito yung holiness or Christ-likeness na meron po tayo. At minsan nga parang level 2 ka na, tapos biglang babalik ka sa level 1, pakiramdam mo ganon. Kasi nga, may mga pagkakataon na you have what? You have struggles sa iyong buhay, lalo na sa kasalanan. Kaya hindi po ito never magiging perfecto ang isang Kristiyano in this life. Unless, nasa glorification part ka na ng iyong salvation. Also, ang progressive sanctification ay nakafocus sa growth. Ang emphasis po niyan is yung dahan-dahan pero nagpapatuloy na pag-angat o pagtaas ng ating pagiging banal o yung pagiging kawangis ng ating
Panginoong Jesucristo. Minsan, tataas, minsan bababa, pero ang emphasis is progressive, nagpapatuloy. Hindi pwedeng ang isang Kristiyano ngayon ay Kristiyano, tapos susunod na araw o mga susunod na taon hanggang sa kunin na siya ng Panginoon, ay tumigil na. Kasi nga, ito po ay progressive. Nagpapatuloy dapat ito. At ang emphasis is not on perfection, but yung unti-unting paglago sa kabanalan. As sabi nga, habang lumalago yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ay unti-unti ding lumalago yung ating kabanalan. At dun po yan nakukuha. Hindi po yan palaging steady. Minsan, nasishake din po yung growth na yan. And minsan, naniniwala din ako na yung shaking ng meron sa sanctification process is still part pa rin po yan ng sanctification process. Yung mga pagkakasala, pagkakamali natin, mga downfall natin is still part of sanctification process. Maaaring ipinapakita ng Diyos na minsan, effort na natin yung ginagawa natin, nagwo-walk na tayo under the law, we are walking by our own effort, we are not walking in the light of the Spirit. So ano nangyayari? So minsan ay binibigyan din tayo ng palo ng Panginoon. And part po yun ng emphasis on growth and yung sanctification process natin. Next, distinction from initial sanctification. Ito po, dito ko ipapaliwanag yung dalawang uri ng sanctification. Meron po kasing tinatawag na definitive or positional sanctification. Yan pong positional sanctification or definitive sanctification ay nangyayari during the justification. Ibig sabihin, if you are declared righteous in the sight of God, one-time event yung positional just sanctification. Ibig sabihin, ikaw ay malinis sa mata ng Diyos in the virtue of Christ's atoning work on the cross. Positionally, in Christ, you are clean. You are righteous. Yan po yung sinasabi ng initial sanctification na nangyari in justification. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay malinis na, sanctified ko na. Pero, on the other side, once again, of the coin, meron po tayong tinatawag na progressive sanctification. And this is now the ongoing process ng paglago natin sa ating kabanalan, sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, dalawang magkaibang sanctification yan. Yung isa, one-time event. During the justification, you are also what? Bestowed yung kumbaga, positionally, you are sanctified in the virtue and merit of Christ atoning work. Pero ito pong progressive sanctification is yung nagpapatuloy na process hanggang sa tayo po ay kunin o dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Next is also, it is not automatic. So yung sanctification process, hindi yan parang magic na nangyayari sa isang tao. Natulog lang siya, pagising na niya, hindi na siya, kumbaga, napakabuti na niya. Wala pong ganon. Once again, it is a process. And yung pag-participate natin dito, pag-cooperative effort natin with the Holy Spirit in putting off the old self and putting on the new self in Christ ay kinakailangan po. This is not automatic. Mga kapatid, sa progressive sanctification, dito natin makikita yung ongoing na kung saan ongoing process ng ating Panginoon na tayo po ay gawing banal at maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. It is also Spirit-empowered na kung saan ang lahat ng nananampalataya kay Kristo ay maging kawangis niya. Na kung saan tayo po ay nagpa-participate doon at in the hope na itong ating buhay ay matransform. Pero hindi perfectly. Mangyayari pa po yun in the glorification part ng ating pong salvation. Yan po ang mga dapat nating malaman sa ating sanctification process. So, hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay hindi dadaan sa prosesong ito. Lahat po ng Kristiyano ay dadaan dito unless ay kalooban ng Panginoon na bago ka mamatay,
ay kumilala ka sa Kanya, wala nang sanctification process doon. Diretso ka na sa Panginoon kasi mamamatay ka na eh. Katulad ng thief on the cross, di ba? Wala namang sanctification process doon eh. Wala nga siyang alam na theology. Pero dahil nanampalataya siya sa Diyos, ay ligtas pa rin po siya. Kasi hindi naman sa sanctification process nakabase ang ating kaligtasan. Babalik pa rin tayo doon sa atoning work of Christ on the cross. Yung pananampalataya natin kay Kristo. Ikalawa, bakit ko sinabi yon? Fruit of the Spirit. Kasi maraming nagsasabi na ito daw, fruit of the Spirit ay nakakapagligtas. Which is, normally, yan ay sinasabi ng mga kapatid nating Katoliko, which is wrong idea of fruit of the Spirit. O sabihin na natin generally, yung good works. So good works cannot save you. Unless, yung good works mo is stemming from your living faith. Living faith mo kay Kristo. Kung yun ang pinagmumulan ng iyong good works, yun lang mga makapagliligtas na good works. Mamaya papaliwanag ko po yung bagay na yan. So this is the evidence of life in the Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Malinaw na malinaw that if you are walking in the Spirit, meron pong ebidensya. Meron pong makikita sa atin na yung desires of the flesh has been what? Mortify. Hindi po siya nag-gratify, hindi po siya nasusunod. At ito pong fruit of the Spirit ay isa sa mga ebidensya na maituturing po natin. Kasi bakit? Kapag nabubuhay ka dun sa desires of the flesh, against po yan sa Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu naman ng Diyos ay against doon sa makalaman o yung flesh or sinful nature natin. Yun po yung sinasabi ng verse na yan. So ano nga ba itong fruit of the Spirit? Sa theology, ito pong fruit of the Spirit refers to the character qualities produced in believer by the Holy Spirit. So ibig sabihin po, technically, yung mga Kristiyano o believer na indwelt o pinananahanan ng banal na Espiritu, may nabuproduce po na bunga. Na kung saan, nakikita po natin yan sa Galatians 5:22 to 23. Anong pong sabi doon? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Pagpatuloy natin sa 23, gentleness, self-control, against such things there is no law. So yan po yung tinutukoy na bunga ng banal na Espiritu. At ang lahat ng Kristiyano ay meron po niyan. Pero tandaan nyo po, not specifically itong fruit ang magsasabi na o parang ito yung magiging, it is just an evidence na tayo po ay merong buhay. At yung buhay na yan ay we are walking in the Spirit. Hindi po ito nakakapagligtas, itong fruit of the Spirit. But this is the evidence na ligtas ka at you are united in Christ, you are regenerated, at ikaw ay bagong nilalang na kay Kristo. Without this evidence, itong fruit of the Spirit, mahirap pong sabihin na ikaw ay tunay na kay Kristo. Parang sa korte, paano mo patutunayan na ng isang tao ay not guilty kung wala ka namang ebidensya? And also, kung meron tayong living faith, dapat meron tayong evidence. And those evidence are what we call the fruit of the Spirit. Ulitin ko, pinananahanan tayo ng banal na Espiritu at makapangyarihan itong banal na Espiritong ito. Hindi pwedeng buong buhay na lang natin ay nanatili tayo na walang nagbago. Kasi nga, babalik tayo dun sa idea ng sanctification process. May nagbabago unti-unti. May holiness na nai-impart sa atin as we go along sa ating buhay Kristiyano. And part po niyan is itong fruit of the Spirit. So tignan natin yung general features of the fruit of the Spirit. Unang-una, ito po ay kakaiba sa flesh. Kasi ang gusto ng flesh ay ang magkasala. Labanan ng kalooban ng Diyos. Pero ang Espiritu, ang gusto po nito is to glorify God. Through what? Through exhibiting yung mga qualities, yung joy, love, peace,
At sabihin na natin, in general, yung good works. Pero tandaan nyo po, ito pa rin po is what under the idea that we are empowered and controlled by the Holy Spirit. It is not because of our effort, it is not because of our own doing, but it is also once again primarily the work of God, specifically the Holy Spirit, sa buhay po ng isang believer. Kaya yung dependence natin dapat sa Holy Spirit ay daily. Kasi in our own, sa sarili lang natin, wala pong mangyayari. We will still choose to sin and to disobey God. Also, ito pong fruit of the Spirit is evidence of regeneration. Pagbabago ng puso, yung tinatawag nating quickening of the heart. Yung dating pusong bato mo ay naging heart of flesh na, naging laman na siya, tumitibok na siya, buhay na yung puso mo, nakikinig na sa Diyos, may relasyon na sa Diyos, na kay Kristo ka na. At without the fruit of the Spirit, mahirap pong patunayan na ang isang tao ay regenerated, na bago na, may bago ng Espiritu kay Kristo. Mahirap po yan patunayan. So hindi po ito nakakapagligtas, itong fruit of the Spirit, ulitin ko. Pero it is the result of being united and one with Christ. Also, ang fruit of the Spirit ay synergistic pa rin po. Meron pa rin pong tinatawag na cooperation of the Spirit o yung with the Spirit or the Holy Spirit. Dapat tayo pursuing or we are actively pursuing itong mga virtues na ito. Pagmamahal, kapayapaan at yung iba pang mga sinasabi. Which is, yung Diyos ang magbibigay sa atin ng biyaya para magawa po yung bagay na yan. And this involves self-examination, prayer, and striving to live in accordance with the Spirit's leading. Also, sa fruit of the Holy Spirit, ito po ay ongoing transformation. Once again, hindi po ito overnight. Hindi pwedeng pagkatanggap mo kay Kristo ngayon o pagkalagak mo ng iyong pananampalataya kay Kristo ngayon, naging Christian ka, ay kinabukasan ay sobrang mapagmahal ka na, hindi ka na nagwo-worry. Minsan nga, matagal na tayong Kristiyano, bumabalik-balik pa rin yung mga paborito nating kasalanan na kung saan against dito po sa mga fruit of the Spirit. Yung peace, ang pinaka number one na laging nawawala sa mga Kristiyano. Konting magkaproblema, nangangarag na, di ba? Pandalas na ang mga Kristiyano. Pero hindi niya naiisip na sovereignly, hindi naman siya ang may hawak ng kanyang buhay. Ang Diyos pa rin. So whatever happens in your life, alam niyo po ang greatest idea paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ang Diyos. Ano man ang mangyari dyan, kung tunay kang Kristiyano, hindi po nagulat ang Diyos na nangyari yan. And with that idea, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At lalapit tayo sa Diyos in our prayer with what? A peaceful heart. Bottom line ng lahat ng ito, kung meron po tayong banal na espiritu sa ating buhay, surely, naniniwala po ako, walang mintes na ito pong tinatawag na fruit of the Spirit na makikita natin sa Galatians 5:22-23 ay lalabas at lalabas. Hindi po pwedeng mapigilan yan ng isang tao dahil kapangyarihan yan ng banal na Espiritu sa taong naniniwala kay Kristo. Pero ito naman po yung other side na gusto kong iparating sa inyo. Sa mga taong walang banal na Espiritu, napakahirap na magkaroon ng fruit of the Spirit. Mga kapatid, it is impossible for someone who has the Spirit dwelling in him or her na pinapanahanan ng banal na Espiritu not to walk in the Spirit and eventually demonstrate these character qualities. Mga kapatid, tatandaan po natin, these are the evidence na tayo po ay merong banal na Espiritu and we are united in Christ. Kung merong mga bunga yung banal na Espiritu
sa ating mga buhay. Yan po ay gawa ng banal na Espiritu. We cooperate, we do our part o yung human responsibility, pero primarily, that is what? The fruit or the working of the Holy Spirit. Number 3, paano nga ba nagiging banal ang isang Kristiyano? Paano natin makikita yung cooperation natin sa banal na Espiritu? Diyan po papasok yung idea ng means of grace. Ito na yung mga part na kung saan meron tayong ginagawa at meron tayong dapat gawin, yung mga human responsibility natin sa sanctification process at sa pag-cultivate ng fruit of the Holy Spirit. Unang-una, yan po ay tumutukoy sa the Word, prayer, sacraments, and fellowship. Ito pong means of grace ay channels o mga pamamaraan na kung saan ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ay ina-apply o pinapahid sa atin, inilalagak sa atin yung saving grace na mayroon sa mga believers. Itong mga means of grace na ito ay maaari din nating maintindihan bilang primary ways God works through the Spirit to sanctify individuals. So parte ito ng ating sanctification process. At parte din ito ng ating responsibility bilang mga tinawag at kay Kristo na. Ano yung 4 na recognizable means of grace? This is just the common. Marami pang mga means of grace, pero 4 lang po yung sinama ko. Unang-una, the Word of God. Meron pong sanctifying power ang Word of God. Nagiging banal ang isang tao through what? Preaching and teaching of the Word of God. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin anong kalooban ng Diyos. Kaya may mga pagkakataon na ay mali pala yon. According sa salita ng Diyos, nako-convict tayo sa isang kasalanan na ginawa natin na minsan we are ignorant na kasalanan pala yon sa mata ng Diyos. And also, still, once again, sa ating pong pagkakaintindi ng banal na ng salita ng Diyos, it is the Holy Spirit that teaches us and guide us. At kumbaga, siya ang nagpapakita sa atin ng ano ba talaga ang ibig sabihin at nag-i-illumine, nagpapaliwanag sa atin ng ibig sabihin ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, kahit gaano pa kagaling ang preacher o yung teacher sa harap, without the power and the working of the Holy Spirit, ito pong means of grace na ito, itong pakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ay wala pong silbi. Kasi walang banal na espiritu na nag-i-impress sa'yo na ito ang ibig sabihin niyan, na nagtuturo sa'yo. So ito pong word, napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ikalawa, prayer. Napakasimple, communication po ito sa Diyos. Pero ang tanong kasi dito sa prayer is, pang-araw-araw po ba natin itong ginagawa? Kumbaga, ito ba ay ating means of life, o way of life kung tawagin. Kung hindi po way of life natin itong prayer, we are not walking in the Spirit. Maybe we are walking in our own effort, in our own flesh. Pero ang isang taong nakakilala kay Kristo, may relasyon sa Diyos, kasama sa pamilya ng Diyos, ay gustong laging makipag-usap sa Diyos. Kahit mga small moments. Kasi commonly, kapag kakain tayo, magdadasal talaga. Pero for example, may nangyari sa yung maliit lang na bagay. Tumungo ka ba para manalangin? O may mga pagkakataon na mayroong tao na kinakailangan ng prayer o yung tinatawag nating intercession, pinanalangin ba natin? O minsan, nireplyan lang natin na brother or sister na ipanalangin kita kahit hindi naman na ipanalangin. Mga kapatid, through prayer, we are being sanctified. And it is a working of the Holy Spirit. Dito natin na ipapakita yung dependency natin sa Diyos. Na every time nakikilos tayo, every time na magdidesisyon tayo, Lord, anong gagawin ko? Lord, anong kalooban mo? So dyan natin maipapakita yung relasyon natin sa Kanya. And also, it is a means of grace na kung saan magsasanctify sa atin. Next, sacraments. So meron ditong issue. Baptism and
Lord's Supper. Sa Catholic view, ang baptism and Lord's Supper ay nakakapagtanggal ng kasalanan. But we don't hold that belief. Sa baptism, nawawala yung tinatawag na original sin ng isang infant o batang bininyagan. Sa Lord's Supper naman, according sa Catholic, ay natatanggal yung mga tinatawag na venial sins o yung seemingly maliliit na kasalanan na nagawa natin sa Diyos. So diyan, parehas yan, commonly in the Catholic view, nakakapag-alis ng kasalanan. Pero, in the Christian community or sa ating paniniwala, Christian theology, hindi po ito nakakapag-alis ng kasalanan or hindi rin po ito nakakapagligtas. Baptism is a public declaration na bago ka na kay Kristo at nananampalataya ka na sa Kanya. It also symbolizes yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo ay nasa sayo na. Yung Lord's Supper naman is to commemorate the death of Christ on the cross and also to evaluate ourselves if we are in the faith. At marami pang ibig sabihin nitong Lord's Supper and baptism. Pero once again, the bottom line of this is, ito pong sacraments na ito, yung means of grace na ito, is not primarily nakakapagligtas sa isang believer. Pero kailangan po natin gawin ito. Why? Because this will sanctify us. For example, sa Lord's Supper, every time na maglo-Lord's Supper tayo, inaalala natin ang pagkamatay ni Kristo. That is the core idea kung bakit tayo naligtas. May namatay, may nag-atone, may nag-propitiate sa galit ng Diyos, may pumalit sa ating mga makasalanan para tayo yung maligtas. And through that, naiisip natin na the only thing na gawin is to humble ourselves at maging obedient tayo sa Diyos. May sanctifying sabi nga may sanctifying effect itong Lord's Supper and baptism sa atin. Kaya part po ito ng means of grace. Ito po ay kaparaanan ng Diyos para po tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo at mabuhay sa kabanalan. Lastly, fellowship. Hebrews 10:25, laging sinasabi na do not neglect yung ating pong pagpunta sa church, being with one another. Kasi bakit? Dito po tayo nasa-sanctify. Dito natin mas nakikita kung yung fruit of the Holy Spirit ba ay lumalago na. Kasi hindi naman po lahat tayo ay magkakaparehas ng pinagmulan. Iba't ibang background, iba't ibang pamilya, iba't ibang mga ugali. Ako hindi taga Cavite, ako'y taga Rizal. So dito sa fellowship, dyan natin ngayon na-exercise yung fruit of the Holy Spirit at dyan natin mas nakikita yung pagkilos ng banal na spirito. Minsan may member tayo na hindi natin gusto. But because of the Holy Spirit na mayroong fruit of love, minamahal natin yung taong yon at namamahal natin yung taong yon kahit hindi siya kamahal-mahal. Nagiging mapayapa tayo kahit sa labas, alam mo natin na may paparating na bagyo, pero Sunday, nagsisimba pa rin tayo, di ba? May kapayapaan tayo, may bagyo man, mandami pa rin ang mga ng church because that's the fruit of the Holy Spirit. And sa fellowship, yan po yun. Part yan ng ating sanctifying effect ng fellowship. Lastly, conclusion. Pasensya na kung masyadong mabilis. Kasi tingin ko mahaba yung lesson. Lastly, sa ating pong conclusion ay iiwanan ko po sa inyo itong verse na Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Apostle Paul is speaking sa verse na ito. Kinakausap niya ang mga Philippian believers. Sabi niya po, therefore, my beloved, ang ganda ng tawag niya, mga minamahal. As you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. So sinasabi dyan ni Apostle Paul, itong mga Philippian believers is obedient to God. Andyan man siya or wala siya. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Let us focus doon sa work out your own salvation with fear and trembling. Mga kapatid, yung ating sanctification process ay meron po tayong ginagampanang gawain. At yun po yung maging obedient.
At yung work out your own salvation is not yung idea na yung effort mo, ang sarili mo, yung gagawa. But the idea here is to be obedient to the enabling, to the empowerment of the Holy Spirit na nasa sa atin. The only thing that we need to do is to obey. Kasi yung Holy Spirit na ang the primary agent na meron tayo sa ating sanctification process. With fear and trembling, may takot tayo. Hindi yung takot na dahil tayo parurusahan ng Diyos. May takot tayo in a sense na ginagalang natin ng Diyos at minamahal natin siya. Bakit? Diyos pa rin. Sabi niya na, for God who works in you, siya ang kumikilos sa iyong kagustuhan at sa iyong mga ginagawa para sa kanyang kasiyahan. Mga kapatid, dito pong sanctification process, once again, ay part ng ating pong journey habang tayo po ay nabubuhay. Tapos na tayo dun sa justification, sa regeneration, tayo po ay nasa sanctification process na. At ito lang po ang malinaw. Sa mga taong may banal na spirito, we will walk in the Spirit. And the fruit of the Spirit ay lalabas at lalabas. At yung sanctification process natin ay patuloy na magpapatuloy unless mawala na tayo sa mundong ito. At meron po tayong mga responsibility at makikita po natin yan sa means of grace. Yung Word of God, yung prayer, sacraments, and also yung atin pong fellowship with one another. At sana ay encourage na ang lahat ay yung fellowship kasi parang doon tayo nakukulangan. We cultivate yung means of grace na yon. Dapat excited tayo every Sunday na pumunta ng simbahan. Hindi parang dragging, hindi parang tinatamad tayo na pumunta sa simbahan kasi nga, Sunday na naman o mag-church na naman. But this is part of the sanctifying process na meron tayo sa ating Panginoon. Any question po regarding sa topic na ito? Baka meron po kayong katanungan kasi masyadong madaming dapat ipaliwanag dito. Actually, kinompress ko na lang sa isang lesson. At kung sasabihin ko kasi lahat, baka isang semester natin itong pag-usapan o 5 months at least pag-usapan itong doctrine of sanctification. Any question po? Kahit po situational, practical, theological, personal question, pwede po. Hanggat kaya ng aking nalalaman at sa tulong ng banal na spirito, ay sasagutin ko po yan. Dahil hindi ko naman po alam lahat. Meron lang talaga tayong, sabi nga privilege na makapag-aral ng mga bagay po na ito sa biyaya ng Panginoon. May question pa po tayo? Sa online, pwede pong i-type kung meron po kayong question. For example, ang sanctification process ba ay tumitigil o yan ba ay, kumbaga, nagkakaroon ba ng expiration date? So, syempre, hindi. Wala pong ganon. Walang expiration date, nagpapatuloy po yan. Or unless, baka sinisip ninyo, na paano yung mga taong dating nasa church, ngayon ay nawala na, so tumigil na yung sanctification process nila. Ibig sabihin po ba nun na parang sabi nga, nagkaroon ba ng glitch doon sa Ordo Salutis? Hindi po. Usually, wala talagang nangyari sa kanilang sanctification process. Wala din talagang nangyaring regeneration, walang nangyaring sanctification, o walang nangyaring justification. Kaya hindi po sila dadaan sa sanctification process. At eventually, mawawala sila sa simbahan at mananampalataya. May bibigay lang ako na isang situation sa mga Christians. When it comes to sanctification, there are believers na yung gina-justify nila yung kanilang yung kanilang character, yung kanilang attitude. Na ganito na talaga ako. 'Di ba? So, yun. Is it right for a Christian na mangatwiran ng ganun? Na ganito na talaga ang ugali ko, ganito talaga ang karakter ko. So, pagdating doon sa part ng sanctification na dapat nagaganap sa atin, ay hayaan na siya, exempt, pabayaan na siya sa ganung
ano niya, karakter daw o attitude na yun. Unang-una, medyo masakit itong tanggapin. Yung ganyang pangangatwira na ako na ito, wala na mangyayaring pagbabago, is an evidence of unregenerated heart. Naniniwala ako kasi na ang isang Kristiyanong binagong puso, through the working of the Holy Spirit, kahit maliit at katiting na pagbabago, meron yan. Pero kung palaging sinasabi ng isang Kristiyano na, ay, ganito na ako, mainitin ang ulo ko, palaaway na ako. Hindi po, transformative ang work ng Holy Spirit. At kung tunay na talagang nasa iyong banal na spirito, wala kang magagawa, kundi ang magbago patungo saan? Sa kawangis o kabanalan na mayroon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung idea na come as you are, come as who you are, ay hindi po yan Christian idea. Ibig sabihin ba na dahil siya ay ganun ang kanyang ugali, hindi na ako magsasabi ng ugali o masama ang kanyang ugali, ay patuloy na lang ba siyang magiging ganun? Hindi po. Sa Christianity, meron po tayong evidence. And usually, yung evidence, it points to good works and fruit of the Holy Spirit. May pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga minsan, pinagtatalunan yan eh. Kung yung bang 70 years na sa church, na walang pagbabago, ay ligtas o hindi. Kasi nga, walang evidence. Walang naipapakita na concrete evidence na siya ay merong tinatawag na regenerating power of the Holy Spirit at wala din siyang idea na na siya ay nabago na, bagong creature na sa ating Panginoong Jesucristo. May dadagdag ka, Pastor? Okay, yung malinaw, praise God sa explanation na yun. Yung isa din na nabanggit kanina, yung pagiging synergistic ng sanctification. So, it is not right for a Christian na hindi sa makipag-cooperate, di ba kanina ang sabi ay, yung ibig sabihin ng synergistic sanctification natin, yung merong cooperation, yun. Yan. So kaya, it is wrong for a Christian na wala siyang effort na gagawin din. Yan. So yun na siguro ang gusto ko rin. Yung effort po na yan ay makikita sa means of grace. Kasi ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, ang fellowship at yung mga sacraments na yan, it requires effort. Na kung saan, dyan natin talaga makikita kung mayroong binagong buhay o binagong puso ang isang Kristiyano. Question pa po? Question. Sige po. Lakas. Oo, napapatingin yung mga dumadaan eh. Yung magiging questionable ba yung kaligtasan ng tao? Kapag yung, alimbawa kasi, ang pinakamahirap is yung magpatawad ka. Kasi di ba, lalo na kung yung gumawa sa'yo is mahal mo, di ba? Questionable ba yung kanyang kaligtasan doon sa... Kasi di ba, fruit of the Spirit na dapat lalabas sa'yo yon na kahit hindi... Kasi ang i-share ko lang din yung yun yung unang sa akin parang nagpatawad ako kahit hindi sila humihingi ng tawad. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari. Parang kusa lang siya na lumabas kasi ang pinakita sa akin ng Panginoon na hindi mo sila pinapatawad para sa kanila. Kumbaga para sa iyo, yung peace na dapat meron ka kasi hindi ikaw yung gumawa ng mali. So, tama ba na maging questionable yung spiritual life mo na dahil hirap na hirap kang magpatawad? Mahirap na tanong yan. Pero situationally, pabalik po ako sa idea na ongoing process ang ating sanctification. There's a time in our life na mahirap magpatawad. Pero, as you cooperate with the working of the Holy Spirit, yung ating mga ibang parte pa na tinatawag nating unregenerated
part pa ng ating pagkatao ay by the grace of God, unti-unti. So, process pa rin kasi ang pagpapatawad. Hindi siya parang nakita mo siya ngayon, ay okay ka na. Kasi nga may process pa rin na pinagdadaanan bago yung isang tao ay mapatawad. Yun po ang aking view. Kung i-connect natin sa sanctification. So ngayon, kung ang tanong mo ay magiging questionable ba yon yung salvation mo, tandaan po natin ng ating salvation ay hindi nakaangkla sa ating sariling gawa. Nakaangkla po yan sa pananampalataya natin kay Kristo. Kaya lamang naging katanggap-tanggap yung ating mabubuting gawa, kasama nga nitong sanctification process at yung fruit of the Holy Spirit is dahil meron tayong Kristo. You are united in Christ. Kaya po kung ang tanong ay naging questionable, hindi. Dapat ang kine-question natin, yung taong bang yan ay talagang nanampalataya kay Kristo. Ngayon, kung talagang nanampalatayan kay Kristo, over time, matututunan niya yung pagpapatawad as we go along doon sa sanctification process. Papasok pa rin yan. Pero lahat kasi ng kasalanan ay napapatawad under the idea na you put your faith in Christ. Kasi ang nakakapag-save talaga sa atin, hindi yung sarili nating effort, but it is our faith, living faith in Christ na inilagay natin sa Kanya. Susunod na lang po talaga yung proseso na yan. Yeah, actually, pwede ngang hindi perfect ang Christian life eh. Pero save siya in the virtue na ng pananampalataya niya ay binigay niya sa perfect work of Christ. So, ibig sabihin, wala po talaga tayong kinalaman sa ating salvation. It is purely the grace and the working of God in our lives. So, kung magiging questionable yung pagiging Kristiyano mo dahil, yun nga, yung fruit of the Holy Spirit ay hindi nagiging perfecto, ang sagot ko po doon ay it is a process. At hindi po magiging questionable yon. Kasi katulad nga kanina, we are not aiming for perfection, but a direction na kung saan we strive to live holy and in accordance or conformity with the image of Christ. Pastor Gary, baka may dadagdag ka? One factor din ng pag-struggle minsan ng isang Kristiyano na gawin yun, particular nga pagdating sa kapatawad, kahit hindi humihingi ng tawad yung yung nagkasala sa kanya, ay yung kawalan ng kaalaman din sa salita ng Diyos, ay tinuturo ng Diyos. Kasi itinuro yun ng Panginoon na kahit hindi humingi ng tawad ang isang makasalanan ay patawag yun. So, di ba? Yun. 70 times 7, yan. So, yun. Kaya napakahalaga yung kanina, yung means of sanctification talaga, na dapat ay andun yung cooperation natin sa pagbibigay natin ng effort na talaga saliksik ng salita ng Diyos. Dahil the more na matututo tayo sa salita ng Diyos, at yun ang naturally na i-apply natin sa ating buhay. So yung lahat ng natutunan natin na na-apply natin sa buhay, magpapadali ngayon sa atin para mamuhay ng may kabanalan, yung sanctification nga na buhay natin. It needs talaga ng... yan kasi ang usapan pag matagal ng Christian. Sa akin, ang bottom line, you let the Holy Spirit work in you. Although, medyo, sabi nga parang tinapos ko ng usapan doon, pero yun lang talaga eh. In and out of ourselves, wala tayong mabuting gawa. Unless the Holy Spirit
and God works in our lives. Yun lamang ang tanging paraan na tayo ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay at kaligtasan. And yung ating effort na yan, yung human cooperation, once again, galing pa rin yan saan? Sa enabling power and empowerment of the Holy Spirit. So meron man tayong ambag sa ating salvation, it is yung yung kailangan tayong iligtas dahil sa ating mga kasalanan. Yun lang ang ating ambag. Diyos lamang. At napaka-safe po nun. Kasi bakit? Wala tayong kailangan gawin. Pero, ulit katulad ng sinasabi ko, baka kasi isipin nyo na hindi na kayo maging passive Christian kayo. Ang tunay na nananampalataya kay Kristo, yan nga po. May sanctification process, may pagbabago ng buhay, at may evidence. Yung good works at yung fruit of the Holy Spirit. At yan po ay nakukultivate through the means of grace. So ito yung mahabang lesson. Sorry, Deacon, kinakat kita. Hindi. May tanong ka? May last, hindi ako magkatanong, may last na Okay, tanong sige. sa online. Sige, Ate Michelle, pwede ka magtanong. Kasi ito, situational na eh. Good morning. Ano lang po, parang gusto ko lang na yung pagdating sa pagpapatawad. Oo, sabihin natin na ang pagpapatawad ay, siyempre ang Panginoon nga nagkapagpatawad eh. Pero siguro po depende po dun sa sitwasyon na ginawa sa'yo o Pero di ba dapat, kailangan mo yung, halimbawa, may taong gumawa ng mali sa'yo, baliwala lang ba yung na hindi siya humingi ng kapatawaran sa ginawa niya? Pero Christian ka eh. Siyempre sabihin mo, ay, pag humingi siya ng sorry sa akin, siyempre sino ba naman ako na hindi ako marunong magpatawad? Ay, ang Panginoon nga, napakalaki nga ng ginawa kasalanan ko, napatawad niya ako. Pero ikaw, naghihintay ka yung gumawa ng mali sa'yo, naghihintay ka ng humingi siya ng sorry sa'yo. Yun po. Ibig sabihin, questionable na ba yung kung humingi siya ng sorry, tapos hindi mo mapatawad, yun yung questionable, yung pagkakristyano mo. Ayun po. Ibig sabihin, okay lang ba po na hindi humingi, isang tao nagkamali sa'yo, pwede ba hindi siya humingi ng sorry sa'yo sa ginawa niyang mali? Kung Kristiyano po? Opo. Sabihin, paano mo mapapatawad yung gumawa ng mali sa'yo kung hindi siya humingi mismo ng sorry? Diba po? Pero siyempre, ikaw, isipin mo, bakit sino ba? Sino ba ako? Ang Diyos nakapagpatawad nga eh. Pero isipin mo, papatawarin mo yung tao kung humingi siya ng sorry. Okay. Sige, Sister Michelle. So definitely, Thank you, Pastor. hindi tama po yun na hindi humihingi ng sorry. Linawin natin. Hindi tama yun. But then, meron tayong individual accountability. Ang bawat isa natin ay accountable sa Panginoon at yung pagsunod sa utos ng Panginoon sa mga salita niya ay individual po tayo. Hindi po nakabase kung ano yung response, kung ano yung ginagawa sa iyo ng kapwa mo. Ikaw po 'yon personal kung susundin mo ang Panginoon o hindi. Yan. Ngayon, yung tao na yun na hindi hingi ng sorry doon sa kanyang nagawa kasalanan sa iyo, personal accountability niya yun sa Panginoon. Okay. Ibig sabihin po, siya na yung mananagot sa Panginoon. Yan. Tama po. Yes. Sige. Okay po. Thank you. May Thank tanong you, po? Brad. Thank you, Brother Mark. Itong lesson number 3, talaga ito yung, sabi nga, may personal at meron itong now idea na pag-usapan talaga ngayon kasi nga part na ito ng buhay ng Christian. Yung kasing other part ay wala tayong cooperation dun eh. Sa Panginoon lahat yun. Di ka pwedeng ma-justify sa sarili mong kabanalan. Dapat ma-apply sa'yo yung kabanalan ni Kristo. So dito, meron tayong human cooperation. So talaga dapat po pinag-uusapan. Next lesson po ay pupunta tayo sa tinatawag nating preservation of the saints. Yan po yung idea na dapat ang isang Kristiyano ay hindi totally nagbabackslide. Kasi nga, dadating tayo sa idea na dapat at the end of salvation, there is glorification in Christ. Tayo po ay manalangin.
Aming Ama, maraming salamat na with our little minds, weak mind, ay binigyan mo kami ng ganitong katuruan na sa iyong biyaya, naintindihan namin na kami ay namumuhay sa isang proseso na tinatawag na sanctification. Na kung saan sa prosesong ito, unti-unti, by the power and working of the Holy Spirit, kami ginagawa mong banal, pinapabanal mo, at ginagawa mo kaming kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. Our prayer ay tulungan mo kami na yung napag-aralan naming means of grace o mga kaparaanan mo kung paano kami masasanctify sa buhay na ito ay magawa namin. And once again, we ask the Holy Spirit na i-empower ang church na ito to really strive na magkaroon o makita o ma-demonstrate itong mga tinatawag na fruit of the Holy Spirit at makultivate namin yung tinatawag na Christ-likeness sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Although medyo mahirap intindihin ang doctrine na ito, pero patuloy na sa iyo namin ibinibigay ang lahat at ikaw ang mag-impress sa amin, patuloy na mag-clarify sa amin at magturo sa amin ng mga katotohanan patungkol sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.